So, yung topic natin for today is phylogeny and systematics. So, ano ba yung phylogeny and systematics? So, syempre related sila sa isa't isa na kung saan nandoon din yung taxonomy. So, taxonomy is yung classification plus nomenclature, and then yung kumbaga yung systematic is a broader or yung mas general compare dun sa taxonomy. So, itong taxonomy is specific. Okay, so pag sinabi nating systematic, so taxonomy plus phylogeny equals systematic. So pag sinabi nating systematics, the study of the diversity of organism in the evolutionary context that intends to use phylogeny in classifying organism. Kaya meron tayong plus phylogeny dito. So taxonomy is classification, phylogeny is yung related sa evolutionary. Kaya pag tinignan nyo, ito yung mga sample natin ng phylogeny. So phylogeny is the study of the evolutionary. So evolutionary history and relationships among organisms. So meron silang specific ancestor or yung pinagmulan nila. So, yan. So, another example natin ng phylogenetic tree of life is itong bacteria, archaea, and eukaryota. So, ito yung tinatawag nating domain na kung saan yung mga evidences from a wide variety of sources. So, syempre, ano ba yung ginagamit para malaman kung galing sila sa isang ancestor. So, gumagamit ng yung mga paleontologies. Ano ba yung paleontologies? Paleontology. Yung embryology, morphology, anatomy, and molecular biology. So, yung related sa evolution. Ayan. Para ma-establish itong phylogenetic tree. Okay, so ito yung ginagamit ng mga systematists. Okay, so pag yung mga taong nag-aaral ng systematics. So, ang ginagamit nila is yung tinatawag nating cladistics. Cladistics. Na kung saan, so ayan. So yung cladistic is the study of relationship between taxa using shared derived characters. Okay, so kumbaga, kagaya nito. So yung protista, itong plantae, animalia, fungi, under sila ng domain eukarya dahil sila ay eukaryotic and multicellular. So pero meron din mga unicellular. So assumption behind the basic assumption behind cladistics is that the members of a group share a common recent ancestors and are more closely related. So dahil nga dito sila sa eukaryotic. And then itong eubacteria and archaebacteria na magkaiba sila ng domain sa domain eukarya dahil sila ay unicellular and prokaryotic. So bakit pinaghiwala yung eubacteria at archaebacteria? So syempre, merong characteristic yung bacteria or yung eubacteria kaysa dun sa archaebacteria na wala dun sa eubacteria. So yan. So, example natin ng phylogenetic tree. So, dito sa phylogenetic tree, makikita nyo or malalaman nyo kung ano yung characteristic na nakuha nung mga organism para masabi na nanggaling sila dun sa isang ancestor. Okay? So, yun. Tapos, pag sinabi natin halimbawa, tignan natin itong si mammals. So, kapag si mammals, tinignan natin, so nandiyan siya sa bandang gitna. At paano nyo masasabi kung ano yung characteristic niya? So, pag tinignan nyo yung characteristic, so sisimulan nyo dito. Ibig sabihin, si mammals ay merong vertebrae, na merong jaw, na merong bony skeleton, na may 4 limbs at may lungs, na merong amniotic egg, na merong buhok or hair. Ayan. So, base dyan, kumbaga, susundan nyo yung alin? Yung dinaanan nung lines. Okay? So, kung titignan nyo naman is itong si cartilaginous fish. So, si cartilaginous fish, ang masasabi nyo lang sa kanya na ang characteristic niya na nakuha niya sa ancestor is yung vertebrae and jaw dahil hanggang dito lang siya. So, meron siyang vertebrae at meron siyang jaw. So, yan. So, same with dito sa ibang
animals. So ito is another way to represent phylogenetic tree. And then syempre meron tayong iba na pwede ring gamitin. Yung ganito. So meron kasi tayong different types of trees. So dito, ganun din yung characteristics. So ito meron tayong mga characteristic dito. So meron jaw, merong lungs. So kumbaga ang nangyari is ginrupo sila. So paggagawa kayo ng phylogenetic tree, is igugrupo nyo muna yung animals, okay? So, sabihin natin yung characteristic na given is kung meron jaw. So, pwedeng ito ay no, ito ay yes. So, ibig sabihin, si hagfish, which is the outgroup, siya lang yung nag-iisang organism na walang jaw. And then, itong lahat ng to, which is yung in-group, lahat sila ay merong jaw. And then, may dinagdag na characteristic. So, bukod do sa jaw na characteristic, may second characteristic tayo, yung lungs and forelimbs. So, dito natin ilalagay si yes, dito si no. Meron bang lungs and forelimbs si salmon? So, wala siyang lungs and forelimbs, kaya nandito siya sa no. So, yung mga animals na merong lungs and forelimbs, dito na siya sa kabila ilalagay. So, ngayon, igugrupo nyo ulit into two. So, meron tayong no. So, ano yung no na yan? So, ang sabi is merong claws or nails. So, si frog ay walang claws or nails. Okay? Kaya siya nandun. So, itong claws or nails, dahil claw or nails sila, pwede nyo pa silang i-categorize or i-grupo. So, meron tayong keratinous scale. So, claws or nails kasi. So, syempre, merong protein. So, yung isa, so hindi ito yes or no, hindi sila ginrupo sa yes or no. Yung isa, ginrupo base dito sa keratinous scales, yung isa is sa fur or mammary gland. So dito sa fur or mammary gland, pwede pa silang igrupo dito sa rat or gorilla. Ayan, and then dito naman sa keratinous scale, okay, so, ayan. So, dito, ginropo ulit sila. So, meron tayong lizard and then yung isa, so ibig sabihin, walang gizzard. So, yung isa merong gizzard, yung isa wala. Ayan. So, hanggang sa yung may mga gizzard. So, ito ay yung alligator ay walang feather. Ito ay may feather. So, ayun. Okay, naiintindihan po ba? So, ito yung parang kagaya ng ginawa ko para magrupo nyo yung mga animals into separate. So, ayun na nga, binanggit ko kanina na meron tayong mga different types of trees. Okay, so meron tayong cladogram, phylogram, ultrametric tree. So, yung mga bawat line pa niyan, meron pang mga meaning yan sa paggawa ng phylogenetic tree. So, hindi na natin i-discuss ng deeper dahil hindi naman kayo magme-med lahat. So, ayan. Pero pagka nag-med kayo or nag-bio kayo, pagka nag-major kayo ng systematics, pag-aaralan nyo yan. So, pag sinabi natin, so ayan, so, sa cladogram, so simply shows relative recency of common ancestor. Ito namang phylogram is a cladogram with branch length. So, kumbaga, merong measurement itong bawat ganito. Kaya, kumbaga, kung bakit mahaba yung isa maikli, is merong ibig sabihin. And then, itong ultrametric tree is a dendrogram, so mga, ano yan, sa time. So, having all tips equidistant from root. So, meron tayong, kumbaga, same ng ang tawag doon, yung distance, equidistance simula dun sa pinaka-ancestor. So, pag sinabi kasi natin sa cladistics, ito yung study the relationship between taxa using shared derived characteristics. So, meron tayong kagaya nung kanina, yung merong yes or no, okay, na kung saan bawat members of a group share a common recent ancestor. So, nagsisimula lahat dun sa pinaka-ancestor. Okay? So, yan. So, yan. Dahil dyan, pwede tayong sa classification natin na kung saan yung sa taxonomy natin is nahati siya sa tatlo. Di ba nga, meron tayong kingdom Eukarya, and then yung Archaebacteria, and then yung Eubacteria. So, kasi pag sinabi nating Eu, ang ibig sabihin ay true. So, yung Archaebacteria is hindi siya true bacteria. So, kaya tinawag na nating new bacteria, ito yung mga true bacteria talaga.
Okay, so under nito, ayan na yung mga bacteria, ito yung mga ano. So under ng eukarya, meron tayo yung tatlo kanina. Ay, apat pala yun. So yung protista, tapos plantae, tapos fungi, and animalia. So ito yung example natin ng taxonomy. Ano tawag doon? Yung level. Okay, so sino nag-aral nito? Si Carolus Linnaeus. Okay, so ito yung tinatawag yung hierarchical system. Okay, so na nagsisimula sa pinakamalaki, so yung pinakamalaki is yung domain, and then kasunod is yung kingdom. Okay, so category higher than kingdom. Dati kasi is kingdom yung pinaka mataas or pinaka higher, pinaka broad or yung pinaka general. Tapos ngayon is nadagdagan tayo ng domain. So meron tayong 3 domain scheme. Tapos meron tayong 6 kingdom scheme. So dito sa pag-aaral natin, 5 kingdom scheme lang muna tayo. So meron tayong kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. So yan yung pagkakasunod-sunod ng hierarchy ng ng taxonomic level. Okay. So example natin, okay? So example natin ito. So domain, eukarya, kingdom, animalia. So meron tayong different phylum. So example natin, chordata, arthropoda. So didiscuss natin or papakita mamaya. Class, mammalia. And then sa class mammalia, meron tayong different orders. Madami tayong orders. So meron example natin dito is primates, family Hominidae, genus Homo, and then specific epithet is sapiens. So yung species, okay, so wala po tayong species lang. Okay, lagi po tayong with S, species. So pag sinabi nating scientific name, ito na yung sinasabi natin. Scientific name. Yung Homo sapiens. Okay? Or dito naman sa isa pa nating example, so meron tayong carnivora, Canidae, Canis familiaris, Canis familiaris, yung scientific name ng dog. So dito sa Homo sapiens, yung human. At kapag nagsusulat ng scientific name, kung isusulat nyo is naka-italize, tapos capital letter, yung unang letter, itong part na to, sa capital yung sa genus, and then small letter yung sa species. Ayan. So yun, nasa pera natin mali yung pagkakasulat. Tapos kung hindi naka-type, pwedeng i-underline kapag nagsusulat kayo para masabi na naka-italize or scientific name. Okay? And then sa another example, Arthropoda, class Insecta, order Diptera, Drosophilidae, family, genus Drosophila, specific epithet is Melanogaster. So ito yung Drosophila melanogaster, which is a fruit fly. Ito yung mga lumilipad kapag malapit or nabubulok na yung mga prutas. And then, so syempre sa plantae, meron tayong Magnolia paita. So mapapansin niyo naman yung mga merong mga key sa dulo yung mga yan eh. Yung kung phylum ba siya, class, okay? Ayan, so meron tayong mga phyta sa phylum yan, and then sida sa halaman, class yan. Les, order, CE, family yan sa plants. And then Allium cepa, ito yung genus, and then species is yung cepa. So ito ay E, mali lang ng type. So, yan yung specific scientific name ng onions. Okay? Ayan. And then, using that, pwede tayong, meron silang tinatawag na dichotomous key. So, ano ba yung dichotomous key? So, ito yung example natin ng dichotomous key.
So ito yung, pag sinabi natin dichotomy is key tool in identification of organism. Okay? Or ano siya, tool for identification. Okay? So it helps identify unknown organism to some taxonomic level. So kumbaga, meron siyang, kumbaga, aalamin yung characteristic ng isang organism para malaman kung saan siya pwedeng mag-fall na category. So, halimbawa, kagaya nito, meron tayong, yung common snack. Okay, so example natin yan. So, yung plastic bag packaging, so meron tayong 1A, 1B. So, meron yung una, kapag yung characteristic ng common snack is plastic bag packaging, go to 2. So, yung 2. So, yung 2 natin, meron tayong dalawa. Kung yung common snack is chips have rich surface, pupunta ka sa 3. Pero kung yung chips have non-rich surface, yung common snack is Lay's, cheese, and onion. Okay? So, kung hindi rich surface, go to 3. So, meron tayong dalawa din sa 3. So, chips orange color. So, pag sinabing chips orange color, so, ibig sabihin, tortillas siya. Kapag hindi naman, VCAT. Okay, so nag-gets niyo po ba kung paano? So, kung hard packaging naman, go to 4. So, yung 4 natin, meron dalawa. So, Pringles cheddar cheese kapag chips orange color. Kapag have other color, go to 5. So, ibig sabihin, another category or characteristic ng common snack. So, ganun din po yung dun sa pag-identify ng organism. So, meron siyang sarili niyang mga key. Okay? Or yung characteristic. So, doon tayo ngayon sa 3-domain scheme. So, yung una natin, so syempre meron tayong Kingdom Monera. So, dito tayo sa So, Kingdom Monera. So, yung Kingdom Monera, meron siyang dalawa, yung true bacteria and cyanophytes. So, ang example ng true bacteria is itong Bacillus. And then, meron din tayong coccus. So, tinawag siyang Bacillus. Ito yung common. Ito yung nakikita sa Yakult, yung Lactobacillus. And then, meron tayong coccus. And then, meron tayong yung sa cyanophytes. Okay, so syempre meron pa tayo bukod sa Bacillus coccus, Streptococcus, Staphylococcus. So sila yung mga unicellular. And then under ng cyanophytes, so cyanophytes, yung oscillatoria. So ayan siya, color green siya. Ibig sabihin, meron siyang chlorophyll. And then meron tayo ding nostoc. Okay, so ayan, ito naman is multi na siya. Pero microscopic. And then, under naman ng another, so ano na to, kingdom, ano na tayo, protista. So yung dalawa natin kanina is kingdom monera. So ito naman ay protista. So yung kingdom protista natin, meron tayong dalawa, yung algal-like at animal-like. So pag sinabi nating algal-like protists, sila yung mga mas malapit sa plants. Itong animal-like is mas malapit sa animals. So yung example natin ng algal-like protists is itong dinoflagellates. So itong dinoflagellates na yan, yung nagkukos ng red tide na kung saan sila yung kinakain ng tahong. Na kapag kinain ng tahong ay magpo-produce ng toxins. Okay, kaya nagkukos ng red tide. So, syempre, dahil itong dinoflagellates ay foreign dito sa tahong, kaya magpo-produce ng toxins yung tahong para mawala itong dinoflagellates. So, kaya nagkakaroon tayo ng red tide. And then, another example ng algal-like protists is yung euglenoids or yung euglena. Naalala nyo ba? Euglena. So, ito yung in-example natin dun sa merong vacuole, yung contractile vacuole at food vacuole na pinag-aralan natin sa excretory at digestive. And then, another example is itong diatoms. Itong diatoms ay tinatawag natin jewel of the sea.
Dahil kung titignan niyo, mukha silang, pag tinignan niyo, para silang mga gems. And then for animal-like protists, meron tayong amoeba. So ito yung sa amoeba sister. Ito yung nagko-cause ng diarrhea and ano yun, yung pagtatay at pagsusuka na once na magkaroon kayo niyan, ay hindi na mawawala sa inyo, sa tiyan nyo. Okay, another example ng animal-like protists is yung ciliates. So, tinawag siyang ciliates dahil kung mapapansin nyo, ay marami siyang cilia. Ayan, so tinawag siyang ciliates. And then, under naman ng kingdom fungi, okay, so kingdom fungi is meron tayong chytridiomycetes. So, pag sinabi nating mycetes, ayan. So, ayan na yung mga fungi. Okay, so ito yung chytridiomycetes. And then, syempre, meron pa tayong tinatawag na zygomycetes. Ayan. So, ito yung nakikita nyo, ito yung naka-zoom in na makikita nyo kapag may mga molds yung mga fruits nyo. Ayan. So, ganyan yung makikita nyo. And then, syempre, meron tayong ascomycetes. Okay, so yung ascomycetes, ayan yung itsura niya. Another example nito na beneficial sa tao is yung penicillium na kung saan pinagmulan ng yung antibiotic na penicillin. And then another example ng ascomycete is yung yeast na ginagamit sa pagbe-bake para umalsa yung mga harina. And then, basidiomycetes. Basidiomycetes. Ayan. Ayan. So, meron siyang mga different body types. Okay. So, ayan yung mga nakikita nyo na na mushroom. Meron din basidiomycetes na kinakain. Ano ang tawag doon? Nalimutan ko lang kung ano yung tawag doon. Ayan. So, yan po yung sa kingdom fungi. And then, syempre, meron tayo sa kingdom plantae. So, yung plantae, so syempre sa plants, meron tayo sa water at meron tayo sa land. So, itong example natin na to is under ng Rhodophyta. Phylum Rhodophyta. Okay, Phylum Rhodophyta dahil phyta siya. So, ito yung mga red algae. So, obvious naman na red siya. Okay, so ito yung mga seaweeds. And then, itong naman, so under the microscope yan, ito naman is brown algae. Algae. So, ang tawag naman sa kanya is under siya ng Paeophyta. Okay, Phylum Paeophyta. Alam niyo yung mahilig ba kayo mag-swimming sa beach? Ito yung mga lumulutang-lutang na sargassum. Okay, meron silang mga bubbles para floating na kung saan kaya sila nalutang sa beach. Ayan yung mga natatangay dun sa shore na kapag And then, syempre, kung meron tayong red, meron tayong brown, and then meron tayong, hindi pala ito yung green. At so, ang tawag dito ay stoneworts. So, ito ay under ng Charophyta. Ayan. So, ito ay Chara. So, yung common name niya is stoneworts. Common name. And then, ito naman is green. Green algae. Okay, so pag green algae, ano ang tawag? So, syempre, Chlorophyta. Dahil chloro, yung green. Okay, so green algae. So, meron tayong example na ulva. Okay, laminaria. So, laminaria, napanood nyo na yung So, ginuguhitan ko kasi, siya, genus siya. So, yung laminaria, alam nyo yung sa Finding Dory ata yun. Finding Dory. Yung malalaki na nilalango yan nung nasa bandang unang part. Ayan. Yun. Acetabularia. Tapos, meron tayong codium. Ayan. So, yan yung mga example natin ng green algae. And then, syempre, under ng bryophyta. So, yun yung kanina. So,
Siyempre, meron din tayong phylum Bryophyta. Bryophytes. Ito yung Bryophyta, Bryophytes. So, meron tayong tatlong class dito sa Bryophyta. Ito yung una. So, ito example natin na yan ay moss na naka-zoom in. Pag tinignan nyo mabuti yung mga moss, ganyan yung itsura niya. Naka-zoom in. So, ayan yung. So, meron tayong class muscae. Moss. Okay, so yan yung pinakauna natin sa Bryophyta. Ito namang isang ito is under pa din ng phylum Bryophyta. Ito ay class Hepaticae. Hepaticae. Ayan, ito naman yung mga liverworts. Ayan. So, kung yung isa is nakatayo, yung moss, ito namang liverworts is nakadapa. Or horizontal, isa vertical. So, ito naman pangatlong type niya is class Anthoceratae. So, ito naman yung tinatawag nating hornworts. So, ano sila? Pinagsama sila. So, pinagsama siya patayo at saka pahiga. Ayan. And then, syempre, kung meron tayong bryophytes, meron naman tayong ang tawag doon, tracheophytes. Tracheophyta. Ayan. So, pagka plants ang ginagamit, hindi phylum. Katumbas ng phylum is division. Ayan. So, division Tracheophyta or phylum Tracheophyta at meron siyang limang subdivision or subphylum. Okay? So, ito yung una. So, yung una niya is Xylophyta. So, itong Xylophyta na to, so silo, so yung ano niya is Xylotum. So, wala siyang dahon. Ang meron lang sa kanya ay stem. Tapos, ito na yung mga ano niya. Kita niyo ba? Nakakita na ba kayo ng ganyan? So, Xylotum. So, ano siya? Genus yan. So, tinatawag tong naked plants. Tapos, syempre, another subdivision. So, ito naman is subdivision or subphylum Lycophyta. So, yan ay, so kung yung kanina ay naked plants, ito naman ay spider-like plants. So, bakit parang spider? Dahil nakababa. So, ano yung genus niya? So, Lycopodium. And then, ito, nagpunta na ba kayo sa St. Peregrine? So, meron ganito sa St. Peregrine. So, ang tawag dito ay Equisetum. Okay, so, ano siya, pag sinabi natin Equisetum, under naman siya ng subdivision or subphylum Spinophyta. Pinalitan ko yung yan dahil, ano. So, ito naman yung mga tinatawag nating wedge plants. Ay dapat pala letter E capital dahil ang Equisetum ay anong tawag doon? Genus. So sila yung mga horsetails. Ayan. And then, syempre, ito, familiar kayo dito. So, ito naman ay tinatunder ng subdivision. Oops, palitan ulit natin yung kulay. So, under yan ng subdivision, Pterophyta. So, pag sinabi natin Pterophyta, so ito siya. Ayan. So, ang tawag sa kanila ay wing. Ayan, may pakpak. Wing plants. Okay, so sila ay, ito please, wing plants. So, sila ay mga ferns. Okay, so nakakatawa naman kasi usually ginagamit yung ibang ferns pag de-decorate. So, yung sa bulaklak. Okay? And then, meron tayong subdivision na or subphylum burahin natin, Spermophyta. So, yung Spermophyta is
base dito sa picture, so meron tayong yung mga conifers and flowering plants. So sila yung mga seed plants. Ayan. So syempre, pag sinabi nating seed plants, ito yung tinatawag nating gymnosperm. Okay? So pag sinabi nating gymnosperm, ano yung gymnosperm? Okay, so pag sinabi nating gymnosperm, sila yung naked seed. So kumbaga, ito na agad yung buto nila. So itong picture na to is under ng class ginkgo. Okay, so ito ay kailangan capital. So ito ay ginkgo biloba. So itong puno na to ay ginkgo biloba. Narinig niyo naman siguro yung ginkgo biloba, yung nasa yung mga supplements. And then, kasunod niyan, okay, so class, meron siyang tatlong class kasi yung gymnosperm, yung cycads. Okay, so ito yung mga cycads. Ayan, oo. Tapos, ito naman yung conifers. Class conifers. Ayan. So, ito yung mga pinande-decorate sa Christmas tree. Meron yan sa Baguio. Okay. So, kung meron tayong gymnosperm, meron din tayong angiosperm. So, pag sinabi nating angiosperm, sila yung flowering plants. So, syempre, ito na, obvious na. So, ito ay lily. Okay. So, ito ay under ng monocot. So, dahil yung leaves niya is parallel. And then, syempre, grass, monocot pa din siya. Palm tree, okay? And then, syempre, kung meron tayong monocot, meron tayong dicot. So, syempre, meron tayong rose. Ganda, no? And then, syempre, beans. And then, oak. So, yung mga puno, okay, under siya ng angiosperm na dicot. So, yan po yun sa plantae. So, syempre, meron din tayo sa kingdom Animalia. So, yung simplest animal is itong, ano ba to? Alam niyo ba yan? So, yan ay sponge. So, yellow si SpongeBob yan. So, meron tayong animals without silome. So, pag sinabi nating silome, ito yung body cavity. So, itong mga animals na babanggitin natin, una, is without silome or walang body cavity. Okay, so itong sponge ay under ng phylum Porifera. So, ito yung pinaka-simple. Okay, so sponges. And then, meron tayong phylum Coelenterata. Ayan. So, base dito sa picture, ano mas sa tingin niya na pag-aralan na rin natin yan sa reproduction. So, ito ay under ng class Hydrozoa. So, syempre, siya ay isang hydra. Okay. So, itong Coelenterata, ang dating tawag sa kanya is Cnidaria. Ayan. And then, syempre, meron tayong jellyfish. So, class Scyphozoa. So, ito ay jellyfish. Jellyfishing. And then, yung class Anthozoa. So, yung class Anthozoa natin, meron tayong sino ba yung mga nakapag-ano na sa inyo? Snorkeling. Ayan. So, meron tayong mga corals. Okay. So, syempre, yan ay buhay na corals na kung saan pwedeng manirahan yung mga isda. And then, syempre, meron tayong sea anemone. Anemones. Ayan. Sila yan. Tapos, so syempre, kung meron tayong Cnidaria, so syempre may mga kamag-anak pa din siya. Itong phylum Ctenophora. Silent C. Ctenophora. So, ito naman ay comb carriers. Kaya sila tinawag na Ctenophora. So, sila ay comb jellies. Asan ba yan? Ito yan. Yung mga, nagliliwanag.
And then, syempre, meron tayong phylum Platyhelminthes. Platy. So, ibig sabihin, flatworms. Ayan. So, meron tayong tatlong class under niyan. So, meron tayong class Turbellaria. Pero itong example na to, ito ay hindi Turbellaria. Siya ay under lang ng platform. So, syempre, madami-dami sila. So, ayan, meron tayong mga tapeworm, meron tayong mga planaria, meron tayong mga flukes, mga usually parasitic. Okay, pero meron naman tayong mga free living. So, ito ay nasa dagat. So, nasa marine or nasa sea, ocean, nasa water. Ayan. So, itong isang to, ito yung tinatawag nating dogesha. Naalala nyo ba yung dogesha? Yung hinati. Yung hinati natin na example natin sa regeneration. Okay, so siya ay class under ng class Turbellaria. And then, ito naman is a flux. Okay, so siya ay under ng class Trematoda. So, ito yung mga parasitic. Parasitic yan. Ito naman isa, ito ay schistosoma. Schistosoma. So, itong schistosoma na to, genus yan, under pa din siya ng class Trematoda. Okay, ano daw ito yung, kapag pumasok sa katawan nyo, kahit na, kumbaga, halimbawa, nakaapak lang kayo or wala kayong sapin sa paa, kapag merong ganito, pupunta siya, papasok lang siya sa loob ng skin nyo. Siyempre, may mga pores yung skin nyo. Ayun na. Tapos, siyempre, yung pangatlo, class Cestoda. So, ito naman yung mga tapeworms. Parasitic din yan. Okay, so itong example natin na to is Taenia solium. So kung gusto nyo tignan kung ano yung magiging effect niya, okay, ayan. So ayan yung pangalan niya, hanapin nyo na yung magiging effect. So paano siya kumakapit? So gamit ito kumakapit yan sa loob ng intestine natin. Tapos, syempre, meron silang mga side effect dahil parasitic sila. And then, meron tayo yung next na phylum is phylum Nemertea. So, Nemertea or ito yung mga Nemerteans. So, syempre, Nemerteans. Okay, so sila yung proboscis. Pro-ops ko lang ng C. Yan, proboscis worms. Ribbon worms din sila. Tinatawag din silang ribbon worms. Ayan. And then, ito naman is under ng phylum Aschelminthes. Ano ba yung Aschelminthes? Ito naman yung sa nematode. So, meron tayong class Nematoda and Rotifera. So, pag sinabi natin nematoda, ito yung mga roundworms. Alam niyo ba yung roundworms? So, dapat kumain na kayo bago niyo panoorin to. So, ito yung tinatawag nating Ascaris lumbricoides. Example lang yun ha, lumbricoides, na kung saan, ito yung sa Tagalog, ang tinatawag natin is bulate sa tiyan. Kaya lumalaki yung tiyan ng mga bata dahil maraming bulate sa tiyan. So, ito yung example natin. So, syempre, merong female at merong male. Ayan yung example natin. So, syempre, nakikita niyo ba? Ayan. So, ayan sila. Yung mga yan. Sa sobrang dami. Meron din. So, ito naman ay sa example. So, hindi lang tao nagkakaroon ng ascaris. Meron din sa animals. Okay? So, ayan yung example natin. So, ayan, ganyan kadami na kapag sobrang dami na nila is lumalabas sa puwet at lumalabas sa bibig kapag sobrang dami na. And then, syempre, yung rotifers. So, ayan na. So, ito yung class Rotifera. So, rotifers. So, under sila ng phylum Aschelminthes. So, kung hanggang dyan lang yung animal without coelom. And then, syempre, yung animal with coelom. Okay, so yung una natin na phylum under ng
animal with silom is phylum Annelida. So, ito naman sila yung, kung meron tayong roundworm, meron tayong segmented worms. So, ayan yung mga segments nila. Ayan. Okay. Gusto niyo ba mag-dissect ng bulate? So, ayan. So, itong segmented worms na to, so meron tayong tatlong class. So, itong class na to is oligocate, oligokaeta, oligokit. Ayan. So, ito yung mga earthworms. Oligokit. And then, syempre, meron tayong class Hirudinea. Hirudo. So, yung Hirudo, yung sa genus ng leech. Ayan. So, meron tayong ginagamit sa pang-medicine. Ito yung pinakamalaki, Hementeria gilliani. So, it can grow up to 450 millimeters. So, ayan siya, ganyan kalaki. So, ang sabi, hayaan lang daw na sumipsip ng dugo yung mga linta kapag maliit lang. Pero pagka ganito kalaki, syempre, maubusan kayo ng dugo. Dahil kapag nabusog sila, kusa na silang bumibitaw doon sa pagkakasak nila sa mga skin. Pero kapag tinanggal nyo sila is masusugat, madadala daw yung, or mababalatan kayo. Na dahil sobra yung pagkasak nila ng balat. And then yung third class under ng Annelida is class, kung meron tayong oligo, meron tayong polykit. Okay, kayeta. Oops, A. Ayan. So, ito naman yung tatawag nating filter feeders. Tinatawag sila mga maliliit. Parang mukha sila maliliit ng Christmas tree. So, yan, sa tubig din yan. Ganda. Okay, and then, phylum mollusca. So, yung mollusca, ito yung mga, pag sinabi ng mollusk, meron mga shells. Pero meron din mga under ng mollusca na walang shells. Okay, so ito yung mga class niya. Meron tayong Caudofoveata, Solenogastrus, Polyplacopora, Monoplacopora, Gastropoda, Cephalopoda, Bivalvius Capophoda. So, obvious naman yung pinagkaiba ng Polyplacopora sa mono. So, ito isa lang. Ito ay madami. So, yung ito yung sa snail. So, ito ay pag sinabi nating snail, under siya ng class Gastropoda. Pag snail. And then, bivalvia. So, bivalve. So, dalawa. Tinatawag din siyang Pelycopoda. So, is dalawa. Okay, so dalawa yung yung shell na Okay, so bivalvia, tinatawag siyang Pelycopoda. Okay, so usually kinakain natin sila. Ayan, mussels, clams, oysters, scallops. And then Cephalophoda, so cephalopods, so si Squidward ay at saka yung mga octopus, ayan, sila yung mga no shells or yung under ng mollusk na walang shell. Pero may ang shell nila, alam niyo yung sa loob ng squid na tinatanggal na yung parang clear, yun yung shell nila. So syempre nandyan din yung yung octopus, squid, cuttlefish, and nautilus. And then, itong anong tawag dito? Phylum Arthropoda. So, pag sinabi kasi nating arthropos, arthros meaning joint. Okay, podos is foot. So, ibig sabihin, itong arthropoda is jointed legs. Yung mga jointed legs. Okay? Ayan. So, ano ba yung mga yung mga characteristic nila. So, syempre, meron tayong mga different variety. Oops, sorry. So, yan. So, meron tayong shrimp, meron tayong beetle, mga butterfly. Okay. So, yan. So, meron tayong yung mga hermit crab, yung mga centipede, horseshoe crab, shrimp, yan. Fairy shrimp yung isa. Okay. And then, syempre, meron silang mga differences. Siyempre. So, meron tayong size. So, may maliit, may malaki, may color, may shape, tapos yung method of movement. And then, ano naman yung pinagkaparehas nila? So, pare-parehas sila. Meron jointed legs, exoskeleton,
distinct head, meron silang compound eyes in most cases, and then meron silang segmented body. And then, so, syempre, general characteristic, nakikita sila sa marine or sa water, sa land, at sa air. Oops. Ayan. So, yung pinakaunang class natin is class Trilobita. So, yung under ng, ito yung under niya is yung Trilobites. Kung maalala nyo, nabanggit natin to sa geologic time scale na na-extinct na naging ancestor ng mga yan. And then, class Merostomata, medyo kahawig niya yung Trilobites kanina. So, yung horseshoe crab. So, ito yung merong daw blue blood. And then, class Pycnogonida. Sorry. Pycnogonida is yung mga sea spiders. Okay, so they have 4 or more pairs of legs. Ayan sila. Ito yung itsura niya. And then, meron tayong class Arachnida. So, yung arachnids. So, yung spiders and ticks ay hindi insect, kundi arachnida. Arachnids. Okay, so under itong class Arachnida ay under ng subphylum Chelicerata. And then, so syempre, meron tayong the Goliath bird-eating tarantula, malalaki yan. So, tignan nyo kung gaano kalaki isang kamay. Okay, 1 feet in diameter. Inaalagaan yan, tapos pinag-aanuhan. So, meron ba kayo, nung elementary ba kayo, naglalaro kayo niyan? And then, syempre, meron tayong class Chilopoda. So, centipede. So, pag sinabi nating centi, ito yung hundreds lang. 100 feet. So, under siya ng subphylum Mandibulata. So, Chilopoda. And then, meron tayong Diplopoda. So, millipede naman. So, ito naman yung 1,000 feet. So, ito yung, anong tawag doon? Yung sing-sing pa rin. Kapag natamaan nyo is nagko-coil. Paano ba yung coil niya? Ganito. Tapos, pagka napatay nyo siya, siya mabantot. Ayan. So, Diplopoda. So, under siya ng subphylum Mandibulata. So, and then, syempre, centipede, so, di ba nga, characteristic nila is nagsishedding ng exoskeleton. So, kumbaga, nagmo-molting, nagpapalit ng So, parehas sila, yung Diplopoda at yung Chilopoda. And then, so, syempre, meron silang reproductive method. So, ayan yung mga itlog. Nakakita na ba kayo ng itlog ng centipede? So, yung centipede, kapag daw nakagat kayo ng centipede, is lalagnatin kayo dahil merong toxin yung sting nila. Ayan. So, kaya lalagnatin kayo. And then, syempre, nasa lupa-lupa sila nakatira. Tapos, usually, syempre, under the rocks. Tapos, ayan. Ayan yung mga paa nila. And then, class Crustacea. So, under din to ng subphylum Mandibulata. Ayan. So, blue crab. Ayan. So, pagka daw orange na yung luto na. Si Mr. Krabs ay luto na. So, lobster, crabs, and shrimp. Okay. So, Crustacea. Barnacles kasama din sa Crustacea. Crustacea and potato bugs. So, yung potato bugs ay terrestrial. So, yung iba ay, ang tawag doon, under the water. So, kaya tinawag silang mandibulata dahil meron silang mandibles. And then, syempre, meron ding molting pag lumalaki dahil yung mga arthropods. Digestion, so meron iba na filter feeders. Naalala nyo ba yon? Okay, and then, so yung barnacle is under ng order Cirripedea. So, ito yung mga barnacle boys. Barnacle boys ba yun sa SpongeBob? Okay, and then meron tayong order Decapoda, yung shrimp naman. So, ito na yung class tapos order yung sunod. Okay, so shrimp is pagka more deca is 10, so more than 10 yung paa nila. Okay, and then class Insecta. Okay, so meron tayo, So, meron tayong weevil, ants, beetle, locust. Okay, ayan sila. And then, syempre, yung kasunod is So, kung yung isa arthropoda, so ito naman is Echinodermata. Okay, so spiny. Pag sinabi kasi natin Echinodermata.
So, sila yung spiny-skinned. N yun ha, double N. Skinned animals. Okay? So, sila yung, ayan, kita nyo puro may spine sila. So, ito yung class nila, Asteroidea, Opuroidea, Echinoidea, and Holotoroidea. So, echinoderm, so ayan, spiny skin. So, meron tayong sea star, sea cucumber, sea urchins, all marines. Okay, so kagaya ng starfish. So, ginagamit nila yung water para makamove sila. Used for locomotion, food, and waste transport, and respiration. So, syempre, ito nga yung nabanggit natin na na regeneration. Na kailangan kumpleto yung DNA. Kaya dito, nag-regenerate yung apat niyang paa. So, same with this. Ayan, no, nag-regenerate yung dalawa. Okay, so yung class Asteroidea, ito yung mga sea stars. So, sea stars, gagaya ng, ayan, starfish, so si SpongeBob, si Patrick ay sea star. Okay, under ng class Asteroidea. So, mas mataba ito compared dun sa susunod na class. So, ito yung loob ng sea star, ng starfish or ng sea star. So, ito yung payat, okay, which is yung Opuroidea. Ito yung mga brittle star. So, mas flexible yung arms nila compare dun sa Asteroidea. So, ayan yun. So, ito ay siguro kinulang ng pagkain to. Kaya payat yung, yung arms. Walang baka mamaya maniwala kayo. Ayan sila. And then, ay mga example. So, syempre, ganun din yung pag-move ng feet. And then, meron tayong class Echinoidea, sea urchins. So, ito yung sea urchins. Ito yung sea urchins. Ito ay sand dollar. Itong sea urchin na to, alam ko, kinakain niya ng hilaw. Isasawsaw lang sa, itong part na to, isasawsaw lang sa suka. Tapos, okay na siya. Ayan. So, ayan siya. And then yung class Holotoroidea or yung sea cucumber. Ayan. So, para siyang yung shape niya, ang laki ng And then, so meron siyang similar body plan to sea urchin. Okay? Pero, ayan sila. And then, yung last is Crinoidea or sea lilies and feather stars. Mas cute ito kaysa doon sa kanina. Ayan sila. And then, syempre, meron tayong phylum chordata. So, sa phylum chordata, meron tayong dalawa. Yung invertebrates and vertebrates. So, pag sinabi natin invertebrates, ito yung walang, ito yung no backbone. And then, yung vertebrates is yung merong backbone. Okay? So, simulan natin dun sa ang tawag doon, invertebrates. So, yung invertebrates, meron tayo hemichordata. So, ito yung mga example natin ng hemichordata. So, sila yung mga acorn worms. So, bakit sila sinawag na invertebrate? Bakit sila under ng chordata pero wala silang backbone? So, kumbaga, nung maliit sila is meron silang characteristic na pang chordata na kung saan yung meron tayong yung sa notochord, yung pharyngeal slit, pharyngeal. Ulitin ko yung spelling. Tapos, pen. Pharyngeal slits. Tapos, yung dorsal nerve cord. Ayan. Ayan. So, yan yung mga characteristic ng chordata. So, nung bata-bata pa sila, meron silang ganyan. Itong mga invertebrates, kahit na lumaki sila, all throughout, ganun pa din yung characteristic nila. So, kaya sila under ng invertebrates. So, yung cephalochordata is landslets. Tapos, marine sila, marine. So, maliliit lang yan, mga yan. And then yung Urochordata, so yung Urochordata is known as tunicates. So environment, so meron tayong tunicates, so they live on rocky shores, so wala silang, kung makikita nyo, ayan sila, wala silang backbone. Okay, so syempre, so tinatawag din silang sea squirts, tapos syempre dahil wala silang para lang silang, ang tawag dun,
plastic na ano, syempre hindi sila kinakain. Okay, so chinnicates are evolutionary links between invertebrates and vertebrates. And then, syempre, ganyan yung itsura nila, iba-iba itsura nila. Yung vertebrates or yung merong backbone, ayan yung agnata, tapos placodermy, tapos Chondrichthyes, Ostichthyes, Actinopterygii, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia. So, yung una natin, class Agnata, so sila yung tinatawag nating jawless fish. Wala silang jaw. Kaya sila tinawag na Agnata. And then, so under niyan yung hagfish and lampreys. So, diretso na agad yung ano nila. Ang the way ng pagkain nila is sucking. Okay, ayan sila. So, they lack jaw. Meron din silang fins. And then, placodermy. So, ito yung pinakaunang fish na merong jaw. Pero extinct na yan. And then, Chondrichthyes is cartilaginous species. Cartilaginous, ibig sabihin, cartilage. So, mas marami yung cartilage sa kanila compared dun sa bone. Okay. So, under niya na yung sharks and rays. Ayan. Tapos, meron ding skates. Ayan. Ito yung skates. Ito yung stingray. Tapos, yung shark. And then, Ostichthyes. So, ito na yung common. So, ito yung mga bony fishes. Ayan. So, ibig sabihin, mas marami na yung bones sa kanila. Kaya pag tinignan nyo, so pwede, ganito yung possible na i-dissect nyo. Ayan. So, kailangan nyo enumerate yung mga parts na ganyan. Okay. And then, ray fin fishes. So, ay yung ray fin. So, ayan na siya. And then, class amphibia. So, syempre, pag amphibia, ito yung pwede sa land, pwede sa water. So, ayan. So, anong pinagkaiba? So, under niyan is yung meron tayong salamander, frog, and toads. Anong pinagkaiba ng frog sa toad? So, mas colorful po yung frog kaysa sa toad. So, ang usual na dinadissect natin is yung mga toad, Bufo marinus. So, they are viviparous. So, ito yung example ng egg ng frog. Siyempre, nagmo-metamorphosis sila. So, yung mga unang part nila, under the water sila. Tapos, pag lumaki na sila, is pwede na sila sa land. So, syempre, meron mga mutations na nangyayari. Kaya kung mapapansin nyo, minsan walang paa, sobra ng paa. Ayan. So, hindi lang sa tao nangyayari. So, syempre, dahil din sa environment. And then, yung salamander, ayan. So, regenerating lost limbs, capable sila doon. Tapos, another example ng salamander is, ito, Texas blind salamander. So, meron siyang vestigial organ. Okay, so kaya ayan, yung vestigial eyes nila, non-functional eyes dahil hindi daw niya kailangan na or hindi na nagpa-function ng ayos yung eyes niya. And then yung axolotl, yung Mexican walking fish, ang cute niyan. And then meron tayong newts. So yun yung itsura niya. So yung newts ay may toxin sila, pero kapag ka na-ingest lang. And then yung frogs, so syempre meron tayong different kinds of frogs. Ayan. So pagka, ano bang palabas yun yung merong yung sa Rio. Ayun yung color blue na ibon. Yung merong kulay pink na frog doon. And then yung toads, bufo, the common toads. So ayan yung dinadissect. Merong part dito na inaano yan, na dyan yung ipipit para ma-paralyze sila. So 105 species of amphibians, 82 species are found only in the Philippines. So ibig sabihin, 82 yung endemic. So makikita lang sa Pilipinas. Mayaman ng Pilipinas sa diversity. Pero marami rin kasing kurakot. Ayan. So class Reptilia, kasunod. So reptiles naman. So pag sinabi nating reptilia, ito na yung yung mga so cold-blooded sila, ectothermic, nagle-lay ng egg. So, meron tayong, ayan. So, meron tayong turtle, meron tayong snakes, meron tayong chameleon, gecko, ayan. So, yung snake, turtle, alligator, ayan.
Crocodile. So, ano pinagkaiba ng crocodile at alligator? So, yung isa is snout yung or mas matulis yung nguso, yung isa is mas wide. So, yung alligator yung mas malapad, yung crocodile yung mas maliit. And then, squamata, order squamata. So, yung mga, ayan, kita niyo ba to? Nasa posporo siya. So, ganyan siya kaliit. So, chameleon. Yung, ano yung rango ba yun? Yung palabas na nagko-camouflage. Ayan, so nagsiselfie siya. And then, syempre, paano sila nakakaramdam? So, meron silang thermoreception. So, pinapakiramdaman nila is yung init. And then, meron tayong testudines. Okay, so yung turtle and tortoise or yung, ayan, so yung syempre, pinagkaiba no sa paa. So, yung isa pang swimming, yung isa pang land. And then, more than 254 species of reptiles. And then, 208 ay endemic makikita sa Pilipinas. So, nasa ilang piraso lang yung hindi makikita sa Pilipinas, di ba? And then, class aves or yung birds. Okay, so yung birds, ayan sila. So, ito yung mga feathers. Okay, so andyan, meron tayong flightless birds, meron tayong lumilipad. Okay, ayan. So, meron tayong 40 species na flightless. Okay, so kasama yung ostrich, emu. Ito yung ostrich. Okay, ano tawag doon? Ito yung kiwi. So, yung penguin. Tapos, rhea. Ito yung rhea. Tapos yung ang tawag doon? Ano yun yung maganda yung pakpak? Yung buntot. Peacock. Ayan. So, syempre, different eggs. Ang pinakamalaki isa, ostrich. And then, syempre, sila ay monogamous. So, pag sinabi nating monogamous, loyal. So, one breeding season at a time or sometimes for years, but rarely for life. Pero merong other species na polygynous, many female, so one male. And then meron din tayong polyandrous, many male, one female. Pero mostly, monogamous sila. And then, syempre, meron tayong birds of paradise. So, kita nyo ba to? Ano yan? Angry bird. Nagko-calling yan. Calling. Nagpapapansin. Ayan. And then, we have a total of 576 species of birds. And ilan daw makikita sa Pilipinas? 196. Nasa Pilipinas lang. And then yung last na class is mammals. So endothermy, so merong hair. Ayan yung characteristic. Merong 4 chambers, mammary gland, single jawbone, and specialized teeth. So meron tayong order Marsupialia. So ito yung mga young na nade-develop in pouch. So kagaya ng kangaroo. And then meron naman tayong mga placental mammals. So kagaya ng mga rabbit, ayan, squirrel. And then, syempre, yung mga mga bear, mga orangutan, ito ay unggoy. Ayan. So, of the 179 species of land mammals, there are 111 species found only in the Philippines. Ito yung cloud rat. So, yan yung largest rat in the world. So, syempre, meron tayong tarsier, yung kilala. Tama raw ba to? Ayan. So, ayan po yung sa mamalia. So, yun.